Magandang araw! Kahit sa likod ko umuulan. Pero syempre ngayon kinakailangan ko pa rin magluto kasi may pupuntahan ako na party na potluck. Hindi ako masyado nakapamalengke kaya kung ano yung nandun sa ref yun ang gagamitin ko ngayon. Pero bonggang-bongga pa din. Ang bala kong lutuin ngayon ay ang ating tinatawag na adobo paella. Paella pero pag isusyal ka, paella. Huwag kayo matatakot kung yan ang sasabihin ko. Nakakatakot yan, tita. Hindi. Mahal lang siya, pero pwede niyong gawin sa inyong kusina. Kasi wala tayong masyadong oras. Gagamit ako ng pressure cooker. Pwede niyong gawin ito sa ordinaryong kawali. Liempo ang gagamitin natin. Siyempre, ako, pag magluluto ng adobo, talagang bawang, nakatakot-takot. Wala naman sigurong vampira sa inyo, di ba? So dapat huwag kayong matakot. Tapos, syempre, meron tayong suka, toyo, mantika, pepper, at yung ating kasubha. Mura lang yan, huwag kayong matatakot. Ginagamit yan sa arroz caldo, yung pampadilaw na arroz caldo, yun. Syempre, konting asukal, tapos, yun na yun. So ngayon, ang una nating gagawin ay ibababad natin yung pork sa ating adobo ingredients. Hinugasan ko na ito para malinis tayo. Pork. Maglalagay tayo ng kaunting bawang para yung ating broth may lasa. Kaunting, syempre, pepper. Tapos, kaunting suka. Toyo. Okay. Maganda dito kasi pag paella, yung merong kulay ng kaunti. Lalagay pa rin tayo ng konting asin. Titikman pa rin natin para malaman natin kung tama itong ginagawa natin. Maglalagay tayong konting asukal. Ibababad natin ito 15 minutes. Mga ganyan. Ngayon na nababad ang ating baboy, ipe-pressure cooker na natin siya. Huwag kayong magtataka kung medyo masabaw ang gagawin ko dahil kailangan natin ng sabaw dahil yung sabaw ang gagawin nating pangluto ng ating kanin. So, ayan. So, lalagyan natin ito ng tubig. Medyo masabaw siya Ngayon, dahil ito ay liempo na manipis, mga 15 minutes lang natin siya pakukuluan. Palalambutin pa natin siya, pero sandali na lang. Ngayon, kung ordinaryong kawali, magluto kayo ng ordinaryong luto ninyo adobo, damihan nyo lang yung sabaw. Tapos mamaya, sasabihin ko sa inyo kung paano nyo ito yung tinatawag na twice cooked adobo. Ito, pampalambot lang. Okay? Bubuksan na natin ngayon. Malambot na yung ating pork. Bango? Luto na itong ating pork, pero lulutuin natin siya ulit kasi palalaputin natin yung kanyang sauce. Kasi itatap natin siya mamaya doon sa ating paella rice. Okay? Para hindi siya dumikit, mainit dapat ang kawali. Pag natapos ako nito, hindi pa ito mainit, payat na ako. Helmut! Spa. Galit na galit ang kawali. Anong problema mo, Galit na galit. Fry natin ang bawang. Sobrang bango. Nako, ihanda na ang ano nito. Sarap nito pag umuulan. Para alam mo masarap yung bawang na tostado sana yan. Ayoko naman siya yung talagang tostado kasi papait. Lalagyan ko lang ng konting toyo para kasi kanina medyo malabnaw yung sauce natin, di ba? At saka konting pepper muna. Sana may mag-invento talaga ng telepono, no? Nung hindi lang nakikita, kundi naaamoy. Naalala niyo yung sabaw na ginawa natin kanina. Palalaputin natin to para
Yung katas talaga ng adobo, maaano nyo. Kasi nandito yung mga suka, yung mga kung ano-ano. Pinapakuluan natin ito, ililipat natin ito sa dito, sa ibang ano ha. Dahil lulutuin na natin yung kanin. Parang gusto kong pakasalan yung sarili ko. Isang ulirang asawa. Char. Natapos na natin yung ating baboy. Super lambot na. Dahil naka-pressure cooker. Pero, pag walang pressure cooker, pwede pa rin i-achieve yan. Sa inyong kawali, basta low fire lang ha. Lagi ko sinasabi, ang pagluluto ay parang pag-ibig. Maganda resulta kapag naghihintay. Okay, ang tawag dito, paelyera. Okay? Pero pwede kayong gumamit ng kahit na anong kawali ninyo, preferably kung meron kayong non-stick, mas maganda. Kung walang non-stick, okay din. Pero babantayan ninyo para hindi dumikit. And low fire. Ito ngayon, yung sabaw na pinagkuluan natin ng ating baboy. Kaya nang gagawin natin, lulutuin natin yung rice. Kahit na anong rice, basta rice. Okay? Huhugasan ninyo na makailang beses ang inyong bigas at eto na siya. Okay? Kaya tulad ng sinabi ko, importante medyo malaki yung kawa, kaserola, kung ano man yun, para mas madali. Kasi halo tayo ng halo. Eh ngayon, kung makitid, ay wale ang kan. Sa paella, ang ginagamit nila, olive oil. Pero hindi ba tipidity tayo? Kaya okay lang, adobo tobe, adobo. Kaya pwedeng ordinary oil. Konti lang kasi ayoko ng mamantika. Dahil adobo ang ating ulam, ako talaga mahilig sa bawang. So, piprituhin natin ang bawang. So, ito okay na to. Nangangamoy na yung bawang. Ayoko naman yung brown na brown dahil papait. Ang totoong kwan sa paella, gumagamit sila tinatawag na saffron. Pero ang saffron kasi, napakamahal nun. Sobrang mahal. Kaya mahal ang paella. Pero tayo, meron tayong tinatawag na kasubha. Ginagamit natin ito sa ating yung pampadilaw ng arroz caldo. Minsan sa adobo, na ordinary adobo, nilalagay ko din yan eh. Meron siyang kakaibang lasa na manamis na hindi ko maintindihan na masarap. Lalagyan natin ang ating bigas. Sa mga magsasaka ng Pilipinas, mabuhay po kayo. Dahil hindi kami kakain kung hindi dahil po sa inyo. Bakit natin ginagawa ito? Para pumasok ang lasa ng ating kasubha at saka ng ating garlic. Pwede din tayo maglagay ng konting namaya parang beef cube. Matutunaw din yan mamaya dahil maglalagay tayo ng sabaw ng adobo. Ngayon, ito flavored yung ating tubig. Adobo flavored. Kaya yan, masipag lang tayo sa paghahalo dahil itong kanin, kaagad niyang uubusin yung sabaw na yan. So, dagdag lang tayo ng dagdag hanggang sa siya ay tuluyang maluto. At saka pwede natin gawin siyang tipidity. Gagamit lang tayo ng Filipino ingredients. Pagka bago mawala yan, dadagdagan natin uli. Tinitikman ninyo para alam ninyo kasi minsan conforme sa kanin na nag-absorb ng mas mabilis mag-absorb ng tubig o kaya depende sa laki ng kawali. So dapat tikim hanggang sa maging masaya na kayo sa iyong niluluto. Okay. So, ito, kaya mahal ang paella. Kasi, medyo matrabaho siya kasi ikot ka ng ikot. Unti-unti mo siyang linuluto. Pero, madali lang siyang gawin at hindi din masyadong kamahalan. Linuto mo na siya sa sa sabaw ng adobo. Okay? Tatanong ninyo,
Naku, Tita Ses, bakit naman kailangan pa natin gawin yan? Eh kung sinangag ko na lang yan, at ipinato ko yung adobo, eh di ganun din? Pwede. Pero kung gusto natin i-upgrade yung ating ulam sa paella, alam mo, may tinatawag sila sa sa Espanyol na socarat. Sa term na socarar, ibig sabihin to burn. O, ayan. Sumasapi na si Tia Isabel sa akin. Alam niyo mga Indio, kailangan ang socarat, yan ang magtututong sa ilalim. Mga sinvergüenzang mga Indio, hindi nakakaintindi. Ang socarat, bago maging tutong, yun ang masarap sa paella. Kasi, nagkakaroon siya ibang texture. Yung parang may crunch ng konti. Di-level up na natin. Tsaka maganda siyang pang-party. O huwag niyong gagalawin ha. Kasi, hinahanap natin yung medyo lutong sa ilalim nito. Pag nagkaroon ng socarat, ang inyong paella, isipin nila talaga. May alam ka sa pagluluto. Talagang may dugo kang Espanya. Ang ganda ng kulay, no, na ginawa ng kasubha. Yun din ang ginagawa ng saffron na pagkamahal-mahal. Galing yan sa bulaklak. Yung bulaklak, yung isang ganun, yung stamen na sila sa... Iniipon nila yun. So, bago ka magkaroon ng isang kutsara, ilang libong bulaklak. Ngayon, para sa ating arte-arte, magtutusta tayo ng bawang. Pag nagtutusta kayo ng bawang, dapat cold ang pan. Kaya dapat dito, medyo hindi paggalit yung mantika para hindi kaagad siya masusunog. Ang tawag dito, gentle browning. Itatap natin ito sa ating paella. O ayan, kumukulo na. Gentle kulo lang. Iba-brown lang natin, wag yung tostadong-tostado, ha? At ngayon, gagawa tayo ng mga arte-arte. Tinustang bawang. Wag masyadong sunog, ha? Steady lang. Alala niyo yung si adobo? O, ayan na siya ngayon. Ayusin natin siya. Yung pag ganyan. Yung maganda. Kasi pang party to pang potluck. Adobo siya, pero in-upgrade natin. Social na adobo. Helmut, mamaya na. Kung hindi, ikaw yung lalagay ko dito. Gagawin kitang arte-arte. Ito, mga version ng pangbata. Yung mga may problema sa puso. Easy lang, ha? Meron tayong itlog na pula na swak sa ating Pinoy na panlasa, na ternong-terno sa ating adobo. Oh, di ba? Naku, mamahalin ka pa ng mga mother-in-law mo at father-in-law mo. Oh, pag-usapan natin uli ang usaping ng mura, ha? Kung itong linuto natin ngayon, binili mo sa labas, mahina ang libo, ha? Yun ang sinasabi ko, makakamura kayo kung kayo ang gagawa ng mga simpleng pagkain. Ituloy natin ang mga arte-arte. Ito ay siling mahaba na tinanggalan ko lang ng buto. Pero maganda ang nito sa adobo. Yan. Tsaka maganda siyang tingnan. O, hindi ba? Oh. Ang ganda-ganda. Bidang-bida ka talaga. At, syempre, pag may adobo, may bawang pa rin tayo. May bawang pa din. Ang aayaw lang sa lutong to, mga aswang. Adobo na pang potluck. Bonggang-bongga. Adobo paella.